Nakita ko lang na pumasok si sister-in-law sa kwarto at nilock ang pinto. Tapos walang sabi-sabi, hinubad niya ang kanyang coat sa harap ng kanyang kapatid. Ate, ano ba ang ginagawa mo? Hindi ba't napagkasunduan na natin ito? Huwag mo na akong biruin. 10 taon ng kasal si sister-in-law sa kanyang asawa. Ngunit hindi pa rin sila nagkaanak ng kahit isang babae. Dahil dito, madalas maliitin ng kanilang pamilya ang kanyang kuya. Matapos ang ilang pagsusuri, nalaman nilang baog pala ang kuya niya. Ang resultang ito, ay nag-alis ng kagustuhan ng kuya niyang magpatuloy sa buhay. Iniisip na wala na siyang pagkakataong makabangon muli sa buhay. Sa panahong ito, biglang umuwi ang kanyang nakababatang kapatid na 10 taon nang naglalagalag. Ito ay nagbigay ng konting pag-asa sa kanyang desperadong kuya. Pagkatapos makipag-usap sa asawa, nagpa siya silang hilingin sa kapatid na tulungan silang magkaanak. Hindi ba't napagkasunduan na natin? Pagbalik mo ay agad nating aasikasuhin. Kayong mga tuntunin ng pamilya. Hindi mo ba alam yan? Sa dami ng taong lumipas, wala kaming anak. Kung magpapatuloy ito, ang pag-aari ng pamilyang Ye, ay hindi namin mamanahin ni isang kasing. Pero siguradong kapatid mo siya. Paano mo ako papayag ang makipag? Papayag ba siya? Sa ginagawa mo, hiniling mo sa akin na maging hipag. Paano ko siya haharapin sa hinaharap? Ang buong pamilya Ye. Ako lang ang pinakamabuti sa kanya. Siguradong papayag siya. Huwag hayaan ang masaganang tubig na mapunta sa mga tagalabas. Para sa kapakanan ng pamilya, na may magpatuloy. Nagpa siya siyang subukan. Nang gabing iyon, inimbitahan niya ang kapatid sa kanilang bahay para kumain. Pagkatapos ng ilang palitan ng kumustahan, sinabi niya ang kanyang layunin. Wala kaming anak ng hipag mo. Sa ganoong kalaking pamilya, kung walang magmamana, para na ring naputol ang linyang ito. Sino pa ang respeto sa iyo? Kuya. Hindi ba kayo makabuo ni ate? Problema ng kapatid ko. Napaka-perpekto. Gusto naming bigyan ka ng pabor. Gusto kita. Hay, akala ko ito ay isang malaking bagay. Kuya at hipag, matutulungan kita. Ako ang bawal na Panginoon. Ang kaliwang palad ay nagsilang ng kanang palad at namatay. Infertility lang. Sa ilang injection lang, gagaling na ang sakit. Ito ay hindi mahirap sa lahat. Matutulungan mo talaga kami. Hindi ko talaga inaasahan yun. Mabilis kang pumayag. Akala ko, maliit na bagay. Kuya. Kung naniniwala ka sa akin, pwede na tayong magsimula ngayon. Ngayon, taas ulo. Buti na lang at bumalik siya galing sa ibang bansa. Bukas lang. Hindi ngayon. Hindi pa ako handa. Sister-in-law, hindi mo kailangang maghanda ng anuman. Hay, problema ko yan. Hindi ako mananatili sa bahay ngayong gabi. Gumawa ng silid. O hindi. Masyadong mabilis ngayong gabi. Kahit mamayang gabi. Ang 2 taong ito, bakit kakaiba? Hanggang ngayon, hindi pa alam ni Yewok ang kabigatan ng problema. Iniisip ko na lang na kapatid ko ang nahihiya. Sorry, tumalikod ako at naglakad palabas. Nakalimutan ko na. Sa susunod na gabi, naghintay ang kanyang hipag ngunit hindi siya makita. Kinailangan kong tumawag para himukin ka. Wok, kailan ka babalik? Huwag kalimutang mangako sa iyong hipag. Oh, ito ay tungkol sa mga iniksyon, tama ba? Muntik ko nang makalimutan. Kung ipipilit mo ang aking pangunawa sa ganitong paraan. Okay, ako. Handa na ako. Oh. Maghahanda ako ng kaunti. Pwede na tayong magsimula kaagad. Sige, maghanda ka na. Kaya ang pambungad na eksena. Si Yewok ay ikinulong sa silid ng kanyang hipag sa sandaling bumalik siya sa bahay. Pagkatapos ay hinubad niya ang kanyang mga damit sa kanyang sariling pagkukusa. Hanggang ngayon, naramdaman ni Yewok na may mali. Mabilis na pigilan ang susunod na galaw ng aking hipag. Hindi ka pa ba pumayag? Tigilan mo na ang pagpapatawa sa akin. Nangako ako. Pero nangako ako. Para gamutin ang sakit ng kuya ko. Hindi ba magaling si kuya niyan? Sister-in-law, pwede ba? Problema mo rin yan. Walang mali sa akin. Anong ibig mong sabihin? Gamutin mo ang sakit ng iyong kapatid. Siyempre. Inihanda ko na ang lahat ng pilak na karayom. Kung hindi, iniisip mo. Ngayon lang nalaman ni Yewok. Hindi ko naintindihan ang ibig sabihin ng kuya at hipag ko. Mabilis niyang ipinaliwanag na hindi niya sinasadya iyon. Pero nakakapagpagaling ito ng sakit ng kapatid ko. Halatang hindi naniniwala sa kanya ang kanyang hipag. Dahil sa sakit ng asawa ko.
Kahit ang mga eksperto ay walang magawa. Ang aking nakababatang kapatid ay hindi kailanman nag-aral ng medisina. Paano ito magagamot ng mabuti? Hindi niya alam na ang gwapong nakababatang kapatid na ito sa kanyang harapan. Pero may identity siya na tinitingala ng mga tao. Siya ang orihinal na maalamat na Panginoon ng kaharian ng tao. Ang pagkakaroon ng kakayahang iikot ang mga kamay upang bumuo ng mga ulap at iikot ang mga kamay upang bumuo ng ulan. Protektahan ang kaligtasan ng Dragon Kingdom ng mag-isa. Nitong 10 taon, siya ay naglalakbay sa buong mundo. Tanggalin ang isa para sa Dragon Kingdom. Ipagtanggol ang bansa, ngunit nang ang mga Diyos ay nasa kanilang misyon. Ang kanyang asawa ay pinaslang ng kaharian ng mga Diyos, upang maiwasan ang mga lihim ng Dragon Kingdom na mahulog sa mga kamay ng kalaban. Desidido siyang tinapos ang kanyang buhay. Bago mamatay, hiniling niya sa asawa ni Jingzo na protektahan ang kanyang kapatid na babae. Dahil mayroon din siyang mga lihim na nais ng kaharian ng mga Diyos. Kaya naman tinapos niya ang lahat ng misyon sa ibang bansa. Ang kapatid na babae na gumawa ng isang espesyal na paglalakbay pabalik sa China upang protektahan ang kanyang asawa. Para hindi malaman ng ate ko ang identity ko. Maging sanhi ng pasanin. Kaya itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan. Naging assistant ng kapatid ko. At lihim na i-clear ang lahat ng mga hadlang para sa kanya. Ngunit hindi alam ng kanyang kapatid ang pagkakakilanlan ng kanyang nakababatang kapatid. Akala ko hindi na siya makakaligtas sa ibang bansa. Bumalik lang sa China para umunlad. Iyon ang dahilan kung bakit gusto kong tulungan ako ng aking kapatid na manganak ng isang anak na lalaki. Kapag nakuha ko na ang aking bahagi sa ari-arian ng pamilya sa hinaharap, maaari akong mag-iwan para sa aking nakababatang kapatid na lalaki. Nakaramdam ng matinding pagkabalisa si Yewok matapos malaman ang buong kwento. Hindi niya inaasahan na ganito pala kahirap ang buhay ng kanyang kapatid nitong mga taon. Agarang pagbaluktot, pinagaling ang malalang sakit ng aking kapatid sa loob ng maraming taon. Simula ngayon hindi na siya papayag na may mangbuli sa kanila. Sa kasamaang palad, ang mga bagay ay madalas na bumabalik sa apoy. Araw na ito, nakatanggap ang pamilya Ye ng balita na binibisita ni Prinsipe Henry ang pamilya. Bilang panganay na anak ng pamilyang Ye, isang mariingal na seremonya ng pagtanggap ang isinaayos. At inayos ang kanyang hipag na maging waiter. Para mapahiya siya, sinadya din niyang ibuhos ang inumin sa upuan. Hayaan niyang dilaan ito ng malinis. Ye Chenmei, huwag masyadong lumayo. Kahit anong mangyari, hipag mo rin ako. Paano mo ako kakausapin ng ganyan? Hayaan mo akong maging waiter. Ito na ang aking limitasyon. Kung hindi dahil sa bato na nasa dagat, hindi ako papayag. How dare you talk back? Ang buong pamilya ay walang silbi at walang mga pananim. Hindi ko masabi kung mataas o mababa ang kilay. Ito ang pamilyang Ye. Alam mo ba kung sino ang mga ministro? Ikaw. Ikaw ano ka? Ang kapatid ko ngayon. Ngunit ang nobya ng pamilya Zhao. Buntis siya. Dinilaan ito ng mabilis. Dinilaan. Dilaan. Huminto. Kung maglakas loob kang hawakan siya muli, subukang muli. Sister-in-law, okay ka lang. Ayos lang ako. Tingnan mo kung sino ang nandito. Ito pala ang pamilyang Ye. Isang naulilang aso na pinalaki ng mahigit 10 taon. Pinalaki ka ng pamilyang Ye sa loob ng maraming taon. Kahit may aso ka, alam mo kung paano bumalik at makita ang master, tama ba? Wala man lang etiquette. Pag-uusapan ko ang bagay na iyon sa pamilyang Ye mamaya. Ngunit ngayon, ako dapat ang humingi ng tawad sa aking hipag. Maglakas loob ba siyang tanggapin ang paghingi ko ng tawad? Isang inahing manok na hindi nangingitlog. Deserve mo ang paghingi ko ng tawad. Maghintay hanggang sa maipanganak ng babaeng ito ang bata. Alam mo ba kung ano ang maaari mong ibigay sa pamilyang Ye? Malaki ba ang pakinabang nito? Kilala mo ba ang pamilya Ye at ang pamilya Zhao? Ano ang kahulugan ng bundling? Ayos ang hipag na si Wu Kei. Sanay na ako sa loob ng maraming taon. Ye Chenmei, siya rin ang magiging manugang na babae ng pamilya Zhao. Sa sandaling bumalik ka, itigil ang paggawa ng gulo. Ito ay dahil sa mga taon na ito. Masyado kang dumanas ng kawalan ng katarungan. Kaya kailangan kong tumayo. Ngayon ikay, ako dapat ang humingi ng tawad sa aking hipag. Guardia, fuck itong dalawang ito. Ilabas mo ako. Walang kakulangan ng asawa. Yewok, ito si Yedahay. Posisyon sa pamilya Ye. Siya ay isang asong tagapagbantay ng aking pamilyang Ye. Magmadali at kunin ang 2 taong ito. Itapon mo. Si Tianlong ay isang pamilya. Napakaraming bisita ang nanonood. Ano ang ginawa mong mali? Humihingi ako ng tawad sa kanya. Isipin. Humingi ng tawad. Kunin mo na si Prince Henry.
Dinilaan ang upuan malinis para sa akin. Kung hindi, sundin ang mga patakaran ng pamilya Ye. Sa loob ng 5 taon, nagpakasal ka nang hindi natuloy ang linya ng pamilya. Itataboy sila sa pamilyang Ye. Ikaw at si Michelle Chen. Kasal ng napakaraming taon. Wala ka bang ideya? Yung upuan yun di ba? Mabuti. Dinilaan ko. Hindi ba okay kung dilaan ko ito? Isang Prinsipe Henry lang. Sa listahan ng ranggo ng mga dayuhang kapangyarihan. Ni hindi ako makapasok sa harapan. Sulit ang iyong mga tuhod at pagdila tulad nito. Kung gusto kitang dilaan, dilaan mo. Hindi kami naglilingkod. Biro, gaano kamahal si Prinsipe Henry? Alam mo ba, basta kami ni Prince Henry, kayang umabot sa isang relasyon. Maaari tayong maging pinakamayamang tao sa Jinghai. Ngayon kayong tatlo ay nagsanib puwersa. Nasira ang party ni Prince Henry. Kakayanin mo ba? Ngayon ang mga dayuhang bansa ay nagkakaisa upang sugpuin ang Dragon Kingdom. Tayong mga taga-Dragon Country. Magkapareho tayo ng galit. Hindi ko inaasahan na nandoon kayo. Ang ganyang dalawang nagdila ang aso. Dumating si Prince Henry. Yewok, ikaw ay nasa problema. Maligayang pagdating. Pupunta ako sa Jinghai sa pagkakataong ito. Pangunahin upang makilala ang Forbidden Lord. Kung hindi ako makakapunta. Isang maliit na pamilya tulad ng sa iyo. Oo, tama ka. Nasaan ang upuan ko? Nandito na ang upuan. Prinsipe Henry. Ang iyong upuan ay kinuha ng lalaking iyon. Hindi ikaw ang may-ari ng pagbabawal. Maaari mong makita ito kung gusto mo. Yewok, nandito na si Prince Henry. Puro kalokohan pa rin ang sinasabi mo dito. Ibig mong sabihin, Henry, hindi qualified na makita ang Forbidden Lord. Hoy, ikaw ay isang tao. Sa wakas ay may sinabing makatao. Naglakas loob ka bang maliitin ang prinsipeng ito? Naglakas loob ka pang umuko pa sa upuan ko. Ikaw pa rin ang una sa Dragon Kingdom. Isang maasim na amoy. Akala ko ba big shot siya? Labas. Ako ito. Ayaw makipag-ugnayan sa mga aso. Maglakas loob ka bang pag-alitan ako? Ang naamoy mo lang. Hindi ba aso lang? Anyway, alis na tayo. Gusto ko silang makita. Gaano kalaki ang magagawa ng alon? May darating. Itapon mo sila sa akin. Huminto. Shen Meishi at Yewok. Lahat sila ay aking mga tao. Gusto silang hawakan ni Prince Henry. Kailangan mo munang kumuha ng permiso ko. Dahil sila ay iyong mga tao. Tapos wala akong masabi. Ang paghingi ng tawad ay isang maliit na bagay. Pero may isa pa akong bagay. Anong meron? Mahal na Miss Ning. Matagal na kitang mahal. Sana maging babae ka. Maging prinsesa ko. Ang diamond ring na ito ay nagkakahalaga ng 1 bilyon. Kumakatawan sa aking damdamin para sa iyo. Perpekto. Hindi ko inaasahan si Prince Henry. Sa totoo lang nahulog ang loob kay Ning Qingshui. Saka hindi ba siya prinsesa? Tianlong, huwag mo nang isipin iyon. Isang natatanging babae tulad ni Ning Qingshui. Hindi mo maaabot ang ganoong kataas. I think this Prince Henry is not innocent also. Siguro. Pumunta din ako dito para sa patent mo. Maawa ka. May boyfriend na ako. Ano? May boyfriend ka. Anong biro? Sino siya? Siya ang aking nobyo. Ano ang sinabi mo? Nahanap mo ba talaga ang basurang ito? Maging boyfriend, asawa, talagang nakasama ni Mr. Ning si Wukei. Hindi mo ba sinabi na si Wok at ang anak ng gobernador? Prince Henry, nakita mo rin. Natatakot ako na hindi ko na maipapangako sa'yo. Kayong mga taong dragon, pinaglalaroan ako ng lahat. Yung Prinsipe Henry, huwag mo akong intindihin. Bagay na ito. Ito ay walang kinalaman sa aking pamilya sa lahat. Lumayo ka, maliit na Jinghai. Iparamdam mo sa akin ang kahihiyan. Ngayon, kailangan kong magdala ng isa ngayon. Ang babae mula sa Dragon Kingdom ay bumalik. Hindi ka pumayag. Ikaw yun. Ako. Bakit ako babalik sa'yo? Oops, Prince Henry. Baka hindi mo alam. Itong tao. Siya ang aming pamilyang Hen na hindi marunong mangitlog. Hindi karapat-dapat sa'yo. Maraming mga kagandahan sa aming pamilya Halimbawa, ikaw. Paano ang isang ito? Tianlong, bakit napakawalang kwenta mo? Kunin ang mga babae mula sa pamilyang Ibigay sa mga dayuhan. Mukha ng ninuno, ang lahat ay nawala sa iyo. Tumahimik ka.
Gusto ko ang babaeng ito. Binabalaan kita. Royal ako. May dugong marangal. Yung mga nandito. Hindi pa malinaw. Kasama ko kayong mga untouchable. May gap. Ito ang teritoryo ng Dragon Kingdom. Magnanakaw ka ba ng babaeng sibilyan? May asawa ka pa rin. Anong kinakatakutan mo? Bilisin mo. Hayaang magsaya si Prince Henry. Bilisin mo. Si Yedahay ay isang taunan. Bilisin mo ang asawa mo. Sinusubukan mo bang patayin ang pamilya namin, Ye? Mabibigyan kita ng pagkakataon. Hindi mo ba sinasabing nabuhay ka ng 5,000 taon? Sinasabi mo ba na ikaw ay isang master ng martial arts? Okay, halika at labanan mo ako. Sa ating kanluran, ang tunggalian ay ang pinakamagandang paraan. Gagawin mo ba o hindi? Maaari ba kayong mga taga-Dragon Kingdom? Wala ka bang itinanim na it? Sino ang nagsabi na ang mga tao mula sa Dragon Kingdom ay walang mga binhi? Dumating ako.